Isang maagang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Nung nakaraang Lunes po, nagsimula tayo ng series tungkol po sa Ten Commandments. At ito po ay nasa ika-5 araw na po ngayon ang ating pag-aaral. Nagsimula po tayo ng Monday sa introduction at araw-araw po, nakaisang linggo na tayo sa awa ng Diyos sa pagtalakay natin sa ating series. Sa araw pong ito, nasa 4th commandment na po tayo na matatagpuan po natin sa aklat ng Exodus 28-11. Bago po natin basahin ang talata, ay atin po munang pagbalik-aralan ang ilan sa ating mga natalakay. Yun pong Exodus 20 verse 3, the first commandment, you shall have no other gods before me. Second commandment, Exodus 24-6, ang sabi po doon, you shall not make for yourself a carved image. Kahapon ang ating tinalakay sa verse 7 ng Exodus 20, you shall not take the name of the Lord your God in vain. At sa araw pong ito, sa Exodus 28-11 naman, remember the Sabbath day to keep it holy. Samahan po ninyo ako sa mga talata na atin pong pagbubulay-bulayan sa araw pong ito. Exodus 28-11. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, but he rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Samahan din po ninyo ako sa aklat naman po ng Deuteronomy chapter 5, 12-15. Ganito po ang sinasabi. Observe the Sabbath day by keeping it holy as the Lord your God has commanded you. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your ox, your donkey, or any of your animals, nor any foreigner residing in your town, so that your male and female servants may rest as you do. Remember that you were slaves in Egypt, and the Lord your God brought you out of there with a mighty hand and an outstretched arm. Therefore the Lord your God has commanded you to observe the Sabbath day. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga kapatid, 2 talata ang ating binasa na kung saan nakasaad ang ika-4 na utos, ang Exodus 28-11 at ang Deuteronomy 5:12-15. At sa mga talatang ito, God calls His people to remember the Sabbath day and make it holy. Within the Reformed theology, this commandment remains vital. Sa mga naniniwala at nananampalataya sa pananampalatayang reformado, kinikip natin ang commandments. At maging ang 4th commandment ay mahalagang kautusan sa atin. This is vital because it emphasizes worship, rest, and our dependence on God. Kaya sa umagang ito, this lecture explores the theological foundation, yung historical understanding at ang practical application of the Lord's Day or the Sabbath day from a Reformed perspective. Kaya samahan po ninyo ako at tingnan natin para ating makita ang significance nito at ang pagiging vital commandment nito sa buhay ng mga mananampalataya sa ngayon.
Katulad ng lagi kong sinasabi, maraming mga nagtuturo, hindi na sinusunod yung Sabat. Kung hindi nakasali ang Sabat, hindi na rin kasali yung honoring God's name. Hindi na rin kasali yung first commandment, second commandment, third commandment, at ang the rest of the commandment. Sapagkat 10 nga yan, alang naman mamili lang tayo ng ating susundin dyan. Kung ano lang yung sa tingin natin ay applicable. No! The law was given by God to the redeemed people. Tandaan na ibinigay ang kautusan pagkatapos na iligtas ang kanyang bayan. Hindi ibinigay ang kautusan para sundin upang maligtas, kung hindi ibinigay ang kautusan sa mga ligtas. Ibinigay ito sa kanyang iglesia, sa mga piniling tao, sa piniling bayan, sa mga mananampalataya, para makapamuhay sila sa kalayaan ng may pagsunod sa kabanalan ng kanyang mga salita. Amen? No, huwag po kayong maniniwala na pasuna ang 10 Commandments, hindi na sinusunod, sablay lang ang mga utak ng nagtuturo nun. Sila po yung mga hyper grace kung tawagin, na kung saan ay ayaw na nila ng kautusan, mga antinomialist, no? Hindi na sila naniniwala na sako pa sila ng moral law. Tandaan na ang moral law hindi na abolish kasi ito'y habang panahon nating susundin hanggat nandito tayo sa sanlibutan. Sapagkat ang mga kautusan ay panuntunan papaano mamumuhay ng may kabanalan. At kasama doon ang Sabat. Now, ating pag-aralan. Kasi po, ang sabi ng iba, hindi naman tayo mga Sabadista eh. Kung talagang Sabat yan, dapat Sabado yan. So, dapat nating intindihin kung ano bang essence ng Sabat. Ito ba may kinalaman sa particular na araw lang? O ano ang mahalagang kahulugan nito? Kasi kung Sabat, dapat Sabado nga, kagaya ng sinasabi ng mga Sabadista, na tinitingnan nila yung kahalagahan ng araw. Pero para sa atin, ano bang importante? Yung day, yung araw, o yung significance ng Sabbath mismo? Ano ba ito? Kaya importanteng pag-aralan, tingnan natin ang biblical foundation of the fourth commandment. Exodus 28-11, ano po ito? Kung titingnan po natin sa Exodus 28-11, ang pagpapahayag na ito'y rooted o inugat pa, mga kapatid, sa creation of the world. It is God who instituted Sabbath. Kailan? Ito po ba'y naimbento lang sa panahon ni Moses? Hindi. Ito po'y ibinigay ng Diyos kay Moses sapagkat ito po'y mahalagang panuntunan. At mga kapatid, isinama ang Sabbath doon sa 10 utos na ibinigay ng Diyos kasi prior to the giving of the law to Moses, in-institute na ng Diyos ang Sabbath sa Genesis pa lang. Genesis chapter 2, 2-3, the commandments reflects God's pattern of work and rest, reinforcing the rhythm of 6 days of labor followed by a holy day of rest. So, yun pong Sabbath highlighted God's authority over time, over human labor, and the need for spiritual renewal. Kaya wag ninyo ipagkamali na imbento lang o naisipan lang ni Moses o naisipan lang ng Diyos after ng deliverance ng Israel sa Egypt ang fourth commandment. Hindi. If we are going to look at the biblical foundation, ang Sabbath ay nandun na sa creation pa lang in the book of Genesis. Nilikha ng Diyos ang sanlibutan sa 6 na araw at sa ikapito, anong ginawa niya? Siya ay nagpahinga. So it highlights God's authority saan? Sa panahon. He controlled time, space, and everything. And He control and He has authority over human labor. Kaya ng Diyos patigilin ang paggalaw. Kaya ng Diyos patigilin ang pagtatrabaho. Kaya ng Diyos na patigilin ka mismo. Amen? Lagnat lang, tigil tayo eh. Amen? Sipon lang tigil tayo sa pagtatrabaho eh. Kaya kung gusto ng Diyos na patigilin tayo, kaya niya tayong patigilin. Ganong kahalaga ang kontrol ng Diyos sa panahon.
Kaya tayo binigyan niya ng pagkakataon na tumigil at mag-reflect doon sa Creator instead of the creation. At pahalagahan natin ang manlilikha. Kailan natin gagawin yon? Sabi ng Diyos, 6 na araw na nga yung inyo Yung ika-7, ipahinga ninyo at ibigay ninyo sa akin. People need spiritual renewal, not only physical renewal. That is the reason why Sabbath was created. Sa Deuteronomy 5:12-15, makikita natin na ang pinag-uusapan dito, eto naman yung Sabbath rooted on redemption. Nung unang Sabbath sa Genesis, pagkatapos dalikain ng lahat, sinabi ng Diyos, magpahinga kayo. After doing something, magpahinga kayo. Ano po? Dito naman sa Deuteronomy, pinakita ng Diyos na pagkatapos ko kayong palayain at ibigay ang aking biyaya ng pagliligtas, ganito kayo mamumuhay. Yung 6 ay inyong ipagtatrabaho, yung ika-7, ipagpapahinga ninyo at ibibigay ninyo sa akin. So, ang pinanggalingan ng Exodus 20 ay recollection of what happened in the book of Genesis, and it is also rooted on what happened in Egypt sa pagpapalaya ng Diyos sa bansang Israel sa pagkaalipin doon. So the Sabbath linked to Israel's deliverance from Egypt, signifying liberation from slavery and toil. Mga kapatid, balikan nyo Ehipto. Ano bang ginagawa nila doon? Trabaho, trabaho, trabaho. Alipin sila ng Ehipto at kung anong sabihin ng Ehipto, yun ang kanilang gagawin. Pagtatrabahuhin sila ng pagtatrabahuhin. Kaya nung inilabas sila ng Diyos, hindi lang physical slavery and toil ang pinalaya sa kanila ng Diyos, kundi maging spiritual. Kaya ang Sabbath meron 2 implication, both physical and spiritual. Na po? Pinalaya tayo sa kahirapan ng katawan at pagpapagal at pinalaya tayo physical spiritual sa ating pagod na espiritu. 2 ang significance niyan. It serves a reminder of God's gracious redemption, pointing forward to the ultimate rest found in Christ. So the Sabbath, therefore, is both a memorial of creation and a sign of salvation. Dapat natin tong maintindihan bilang mga Kristiyano. Tandaan, ang Sabbath ay memorial ng paglikha at palatandaan ng pagliligtas. Kaya kung hindi ka naman Kristiyano, kung hindi ka naman mananampalataya kay Kristo, okay lang. Huwag mo intindihin itong Sabbath. Mamuhay ka kung anong gusto mo. Pero kung ikay Kristiyano, dapat naiintindihan mo ito. Dapat nauunawaan mo na may isang araw na itinalaga ang Diyos in the commemoration of all His deeds and palatandaan na tayo ay mga ligtas. Amen? Now, let us look at Sabbath in the redemptive history. Look at the Old Testament significance. 1. Ito pong Sabbath, a day of physical rest, spiritual reflection, and communal worship. Ang bansang Israel inutusan ito na yung ika-6 ipagtatrabaho, yung ika-7 ay magiging paraan ng inyong pagsamba. No? Hindi lang para sa iyo, kundi sa lahat ng nasa loob ng iyong sambahayan. Sinabi sa mga talata, ang iyong mga anak, kayong mag-asawa, pati ang inyong mga alipin, pagpapahingahin. Hindi po rest ninyo, pero yung mga katulong nyo continuously working. Hindi po pahinga ninyo, pero yung mga kasambahay magtatrabaho. No, it will be a day of rest for all in the Christian household. Pati nga daw foreigner na kasama ninyo, yun ang term na ginamit sa Exodus at sa Deuteronomy. It will be a day of physical rest, spiritual reflection, and communal worship.
A covenant sign between God and Israel, distinguishing them as His people. Noong araw, ang gumagawa lang nito ay sino? Bansang Israel. Bansang pinili ng Diyos para sa kaligtasan. Hindi kasali mga Saduseo, yung mga Amorita, yung mga Moabita, yung mga kung iba-iba pang mga lahi. No, the covenant was given only to the Israelite because that distinguished them from the other nation without God. Exodus 3:13 says, to the Israelites, you must observe my Sabbath. This will be a sign between me and you for the generation to come. So you may know that I am the Lord who makes you holy. Para malaman ninyo na pinili ko kayo ngayon kung ang mga Kristiyano ay piniling bayan ng Diyos, na ang mga mananampalataya sa panahon natin ay kabilang sa covenant community, we will also commit ourselves in observance of the Sabbath day. Amen mga kapatid. So violations of the Sabbath carried serious consequences, demonstrating its importance in the covenantal framework. Alam niyo naman yung covenant eh. Pag sinunod, may pagpapala. Pag hindi sinunod, may pagpaparusa at may sumpa. Ganun po yung kasunduan, hindi po ba? And anybody who break the covenant, meron pong parusa yan. Pero tandaan po ninyo, God is not a breaker of covenant. Ang Diyos pag nangako at nanumpa ay kanyang tinutupad. Kaya tayo na bahagi ng covenant relationship na yon ay dapat mag-adhere sa kasunduan. Bilang mga Kristiyano, we follow, we adhere, we observe the Sabbath law. Amen? Si Jesus nga mismo Christ fulfilled the Sabbath. Hindi po niya to binaliwala. Jesus upheld the true meaning of the Sabbath, challenging the Pharisaical legalism. Ano ibig sabihin nun? Sa Mark 2:27-28, then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Dito po mga kapatid, nakita ng mga ng mga tao na si Jesus during Sabbath day nagpapagaling. Gumagawa po siya ng act of mercy during Sabbath. Kaya yung mga tao, yung mga Hudyo, na alam yung kautusan na yung Sabbath dapat hindi ka magtatrabaho, kasama ang iyong pamilya, yung iyong mga servant, lahat ng nasa pamilya mo. Kaya nung nakita nila si Jesus na gumagawa ng pagpapagaling araw ng Sabbath, ginagamit nila ito bilang akusasyon na si Jesus ay lawbreaker, na si Jesus ay maninira ng kautusan. Pero dito mga kapatid, tinutupad pa rin ni Jesus ang Sabbath. He was just explaining the meaning of Sabbath. Na yung Sabbath ay sa Diyos, ginawa ang Sabbath para sa tao at hindi ang tao para sa Sabbath. Ano pong ibig sabihin? Na yung Sabbath, mga kapatid, ay iginawa ng Diyos para ang tao'y makapagpahinga. Hindi para silbihan ng tao ang Sabbath. This is also the same with ministry. Look at it this way. Let me illustrate it. May mga tao, mga kapatid, na naglilingkod sa ministeryo para silbihan yung ministeryo. Like for instance, ministry of feeding the poor or yung tinatawag na visitation ministry. Amen? O, visitation ministry lang. Trabaho ng mga deacon. Bakit ginawa ang mga visitation ministry? Para yung mga tao na hindi nakakadalo, kumustahin, bisitahin. Para kanino yon? Para yon sa mga tao. Tama? Para yung mga hindi nakakadalo, madalaw, mabisita. Kaya may visitation ministry. Pero hindi natin ginagawa yon para lang pagsilbihan yung ministry, kundi yung tao na siyang dahilan kaya ginawa yung ministry. Pero minsan, kapag ginagawa natin na iniraraos lang natin iyon para may maiulat na meron tayong binisita,
para may mai-report na dumalaw ko kay ganito, may dumalaw ko kay ganon. Sino ang sinilbihan natin? Ang pinaglilingkuran na natin ay ang ministry, hindi na yung tao. And look at it this way. Sa Sabat, ginawa yung Sabat para ang tao'y makapagpahinga, para ang tao'y makapag-reflect physically and spiritually. At ginawa yung Sabat para ang tao'y makapag-commune sa kanyang pamilya at least once a week. Pero sa pagkakataong ito, gustong gawin ng mga Pariseo at ng mga Hudyo na ang mapaglingkuran ay ang Sabat instead na ang Sabat ang maglingkod sa tao. By what? By doing it ritualistically. Kapag ang isang bagay naging ritual na lang, hindi na nakakatugon sa tunay na layunin ba't siya nilikha. Mga kapatid, huwag niyong kalilimutan, hindi nilikha ang Sabat o nilikha ang tao para sa Sabat. Nilikha ang Sabat para sa tao. Naintindihan niyo po? The Sabbath was made for man para ang tao'y makapagpahinga. Pero kung ang mangyayari, ang tao ay maglilingkod sa Sabbath, pinaparusahan niya lang ang kanyang sarili just like many other people doing it today. Kagaya ng mga Sabbatista, they are serving the Sabbath. Kailangan 24/7 from sunset to sunset, araw ng Sabado, obligasyon ang paglilingkod sa Sabbath. Na kapag may ginawa ka, ay paparusahan ka dahil lumabag ka sa Sabbath. No, Sabbath was not made because, ang tawag doon, Sabbath was made rather to serve man and not man to serve the Sabbath. Di ko po alam kung naiintindihan nyo ang pinupunto ko, pero we need to serve, the people instead of serving the Sabbath because man was not made for Sabbath, Sabbath was made for man. At dito binigyan din ng emphasis ni Jesus na siya ang Panginoon ng Sabbath. Anong ibig sabihin nun? Ako nga gumawa niyan eh. Ako nga nag-institute niyan. Hindi ko yan nilalabag, ipinapaunawa ko lang sa inyo ang sabi ni Jesus kung anong significance ng Sabbath. So in Christ, we find ultimate rest, foreshadowing our eternal rest in God's presence. Ano sabi ng Hebrews 4:9-11? There remains then a Sabbath rest for the people of God. Meron daw kapahingahan ng Sabbath para sa mga anak ng Diyos. For anyone who enters God's rest also rest for their works, just as God did from His. Let us therefore make every effort to enter that rest so that no one will perish by following their example of disobedience. Tandaan na yung ceremonial aspect of the Sabbath were fulfilled in Christ, yet its moral and spiritual significance remains. Yung kapahingahan na kailangan ng tao, hindi yan matatagpuan sa pagtatrabaho, hindi yan matatagpuan sa anumang uri ng ating pagpapagal. Tandaan na yung kapahingahan na iniaalok ng Diyos, matatagpuan lang yun kay Kristo. Kaya si Kristo ang fulfillment ng Sabbath. He is the Lord of the Sabbath. Kaya nung si Kristo'y namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kanyang mga piniling bayan, yung mga taong yon ay nakasumpong na ng ultimate rest. Yung ceremonial aspect ng Sabbath na paulit-ulit na ginagawa ng bansang Israel, hindi na gagawin for the purpose of ceremonial ritual kung hindi nagawa na yon ni Christ. Pero yung moral, spiritual significance, it remains the same na kailangan nating tuparin. I hope na iintindihan nyo. Medyo komplikado kasi ang bagay na ito. So, Colossians 2:16-17, anong sabi?
Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. These are shadows of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ. Malinaw naman ang pagtuturo rito ni Apostol Pablo. Huwag na kayong hatulan ni numan tungkol sa anong kakainin, anong bawal, anong hindi, anong pwedeng katayin, anong hindi. No? Huwag na rin kayong hatulan in regard sa mga festival. Ano ba yung New Moon Festival at kung ano-ano pang mga festival. Napakaraming festival ng mga Israelita. At isinama dyan yung Sabbath Day. Because they are also part of the ceremonial law. Pero anong sabi ni Apostol Pablo? These are shadow of the things that were to come. The reality, however, is fulfilled and can be found in Christ. So kung natupad na ito as part of the ceremonial law, bakit nga ba natin ginagawa pa ito sa panahon natin? Bakit ba natin ito tinutupad pa rin sa mga nasa pananampalatayang reform? Kasi po ang ating paniniwala, yung moral and spiritual significance nito ay mahalaga sa buhay pananampalataya. Kaya nga po, nag-transition ang Sabat ng mga tunay na Kristiyano from the 7th day to the Lord's Day. From 7th day, which is Saturday, to a Lord's Day, Sunday. Paano ito ngayon natin titingnan? Ito ang paliwanag. The transition from 7th day na dati Sabado to the Lord's Day ay dahil sa fulfillment ng sinabi ni Kristo na siya'y mabubuhay na maguli. The resurrection of Christ occurred on the first day of the week, marking a new era in the redemptive history. Take note, balikan natin yung ating mga talata. Ang unang Sabbath is a commemoration of creation. Tama? Kasi bago palikain o nung nilikhaan sa libutan, 6 na araw, ginawa ito ng Diyos sa ikapito, nagpahinga siya. Pero sa Deuteronomy, makikita natin na yung Sabbath na iniutos doon is rooted hindi lang sa creation, kundi sa redemptive work ng Diyos sa pagpapalaya sa Israel sa Ehipto. Pero ito'y foreshadowing ng mangyayari pa sa panahon ni Jesus kung saan si Jesus ay tutubos sa ating mga kasalanan. At nung nangyari yon sa krus ng Kalbaryo, take note, nangyari po ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli on the first day of the week. Kaya yung 7th day ay pinalitan ng Lord's Day kasi nga po doon po na fulfill. Take note, kung walang pagkabuhay na maguli, walang silbi ang ating kaligtasan. Tama po ba? Kung si Jesus hindi nabuhay sa mga patay, wala ding salvation. Hindi siya yung Kristo. Ang katulad nito, kung hindi nabuhay ang Panginoon, yung inaalala ng Israel na Passover na sila'y tumawid sa dagat na pula para makalaya sa Ehipto, ay patuloy na pagtingin sa future at paghanap ng Kristo na tutupad ng redemptive work sa panahon natin. Patuloy pa tayong maghihintay kung hindi nabuhay si Kristo sa mga patay. Katulad ng mga Hudyo sa panahon ngayon, they are still waiting for the Messiah. They are still waiting for the Christ to come. Pero tayo, hindi na kasi nakita natin si Kristo na siya ang fulfillment ng redemptive work ng Diyos sa pagpapalaya sa atin sa kasalanan. At ito'y naganap doon sa krus, pero ang ultimate fulfillment dito,
para patunayan na siya yung redemption at siya yung tagapagtubos, kailangan siyang mabuhay sa mga patay. At ang Panginoon na buhay sa mga patay on the first day of the week. It marks a new era in the redemptive history. Kaya the early church, tingnan po muna natin yung verse 1 ng Matthew 28. After the Sabbath. Tapos na Sabbath, di po ba? Tapos na, after na eh. At the dawn on the first day of the week. So kung ang Sabbath ay Sabado, pagsilay ng bagong araw sa unang araw ng Sanlinggo. Mary Magdalene and the other women, another Mary, went to look at the tomb. So yun po, nakita nila ang Panginoong Hesus, wala na doon sa pinaglibingan, nabuhay siya sa mga patay. At nangyari yon after the Sabbath day. Ano nangyari simula noon? The early church gathered for worship on the first day of the week. Mababasa natin yan, Acts 20 verse 7, 1 Corinthians 16:2, and those things that the early believers did set a precedent for the Christian Sabbath. Amen, mga kapatid? And John referred to this as what? On the first day of the week. Yan, sabi dyan, Acts 27. On the first day of the week, we came together for what? To break bread. And Paul spoke the people, and because he intended to leave the next day, kept on talking until midnight. Sunday yan. Kaya yung buong araw ng linggo, ano po, ipinagtipon ng unang mga alagad. Ganon din po sa 1 Corinthians 16:2. On the first day of every week. No, nagkataon lang po ba yan? Hindi. Ang pag-uutos dyan, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come, no collection will have to be made. Ang paglikom ng offering ng pera para sa simbahan, para sa gawain ng Panginoon, ginagawa every first day of the week. Yan. Kaya kung titingnan natin, even John referred to this as the Lord's Day. Kaya tayo, okay din naman yung sabihin nyo, Happy Sabbath, kung naiintindihan yung significance nito, but we often greet each other during Sunday ng Happy Lord's Day, no? Affirming the significance. No? It affirms the significance. Bagamat it's the same, yung idea, yung konsepto, yung teaching ay parehas, nagkatalo lang po dyan doon sa araw kung kailan ito ginagawa. No? Kasi nga po, ang ating pagseselebra at ang ating ginagawang pagtitipon ay bilang pagsunod saan? Sa nakasanayan ng gawin ng early believers because they are celebrating the redemptive work of Christ. At nangyari po yon kailan? During the first day of the week. Kaya sa Westminster Confession, it affirms the moral obligation of the Sabbath while recognizing its transformation under the new covenant. Amen? Now, tingnan natin yung the Lord's Day in Reformed Theology. Yan. Yung Westminster Standards on the Sabbath, the Westminster Confession of Faith, 21:7-8 teaches that the entire day is to be kept holy. It should be set apart for worship and rest. Sa larger catechism, question 116-121, it emphasizes abstaining from worldly employments, recreations, while engaging in public and private worship. Yan po yung kahulugan.
Now, what about the Puritan view of the Sabbath? Yung mga early reformers. The Puritans emphasized the whole day as the time for worship, meditation, and acts of mercy. Huwag niyo kakalimutan, mahalaga yan. No? Mamaya madadaanan pa natin yan. So they warned against secular distractions and viewed the Lord's Day as a market day for the soul. Take note, the Sunday or the Lord's Day is a market day for the soul. Kung Monday to Saturday ay market day for the body, yung Sunday, the Lord's Day, is a market day for the soul. Amen? Kung namamalengke tayo mula Lunes hanggang Sabado para pakainin ng physical na katawan, 6 na araw yon para sa katawan. Pero ang sabi ng mga Puritans, yung Sunday naman, yung Lord's Day, ay pamamalengke para sa kaluluwa. Amen? So ang gandang prinsipyo, di po ba? So the Lord's Day as a foretaste of eternal rest. That is the purpose. Yung Sabbath anticipates the eternal rest believers will experience in the new heavens and the new earth. Hebrews 4, 9-11. So observing the Lord's Day cultivates a longing for ultimate communion with Christ. Amen? Now, here are some common misunderstandings. May mga ilang misunderstanding in regards to the Sabbath. 1. The Sabbath is not legalism, but a gift of grace. Tandaan ninyo, hindi po ibinigay uli ang Sabbath para parusahan ng tao at paglingkuran ng isang partikular na araw. Ibinigay ito ng Diyos bilang kaloob ng biyaya. Mark chapter 2:27, then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. It is not just a day off, but a day of delight in God. And Sabbath doesn't mean idleness, but intentional ceasing from regular labor to focus on God. Hindi po nangangahulugan, mga kapatid, na ang Sabbath katulad ng ginagawa ng mga Israelita noon ay pagtigil lang sa gawain. Hindi. Hindi po ito nangangahulugan lang ng pagtigil sa paggawa, kundi intentional na pagtigil sa ginagawa para makapag-focus sa paggawa para naman sa Diyos. Hindi idleness. Kasi ang akala po ng mga Israelita, hindi ka pwedeng kumilos. Pag nahulog yung baka mo, hayaan mo siya, mamatay siya doon. Yung anak mo, nabagsakan ng palakol, hayaan mo siya. Kasi hindi ka pwedeng gumalaw. Iyon ang kanilang pagkaintindi sa Sabbath. Hindi. It doesn't mean idleness or not moving. Kung di ito'y pag-cease sa iyong regular work and working now and focus on working for the Lord. Amen? Hindi po ibig sabihin titigil ka na, magtatrabaho ka pa rin, kaya lang ang gagawin mo, hindi na yung para sa sarili mo, kundi para na ito sa Diyos at sa iyong espiritu. That is the real meaning of Sabbath. Common misunderstanding. Kasi ang mga Israelita, pag nahulog sa balon yung kanyang baka, ayaw mo yun dyan. Yung may sakit yung anak mo, ayaw mo lang dyan, Sabbath ngayon eh. Hindi pwedeng gumalaw, hindi pwedeng kumilos. Hindi po ganun. Maling konsepto, maling pagkaunawa ng Sabbath. Kaya nga, to illustrate this, let us look at one of the illustration. Yung weekly wedding day. Di po ba yung mag-asawa nag-honeymoon yan, ano? Pagbagong kasal. Imagine niyo yung married couple who celebrate their love every week with a date night. Tuwing linggo o once a week, lumalabas sila. They go out on date. Meron silang date night. It's a regular intentional time na mag-asawa to renew their joy, to express love, and grow their relationship.
Pag ginagawa ito ng mag-asawa, regularly, napapatibay ang kanilang relasyon, napapatibay yung kanilang pagmamahalan sa isa't isa, nare-renew yung kanilang kaligayahan at yung ekspresyon ng kanilang pag-ibig. Tama? Ganon din sa Diyos. That is what the Sabbath is for the believer. A weekly meeting with God, the lover of our souls. Kaya hindi siya pagtigil na walang gagawin, kung hindi pagkilos para sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng Sabbath. Now, let us go on to the practical application of the fourth commandment. Paano natin ito i-apply sa ating panahon bilang mga mananampalataya? Una, corporate worship as the primary focus. Kaya tayo nagse-celebrate ng Sabbath na Lord's Day ngayon, every first day of the week, ay para saan? Sa pagsamba. The gathering of the saints is the central focus of the Sabbath. Hebrews 10:24-25, and let us consider how we may spur one another and toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Take note, yung pangangaral ng salita ng Diyos, pananalangin at ang sakramento, ang tawag dyan, means of grace. At yung mga means of grace na yan, nagpapatibay sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya napakahalaga na number 1 sa practical application ng fourth commandment ang pagdalo sa pananambahan. Amen? Kaya yan po yung sukatan if we adhere. Yan ang sukatan if we are following the fourth commandment. Priority sa atin ang pagsamba. Amen? Well, ang katwiran ng iba, Pastor, di ba ang worship naman in spirit and in truth. Pwede naman akong sumamba pag nasa beach. Pwede naman ako sumamba pag nasa long drive papuntang Amerika. Pwede naman ako sumamba kung ako'y nasa cruise kasama ng aking pamilya. Bahala po kayo. Kayo naman ang nakakaalam ho niyan. Hindi ko kayo pwedeng hatulan. Kayo po ang nakakaalam if you are following or not the fourth commandment. Alam niyo yan sa puso niyo bilang mga mananampalataya. I cannot impose or I cannot dictate the things that you will do, when it comes to the commemoration and celebration of the Sabbath day. Kayo at ang Diyos ang lagi na mag-uusap kung anong matuwid at kung anong hindi sa mga kautosang ito. Now, ano pa ang practical application? Pangalawa, rest from ordinary work and entertainment. Hindi nga magtatrabaho ng Sabbath day, mag-entertainment naman. Titigil nga sa trabaho, hindi nga mag-overtime. Maglalamierda naman. Tandaan po ninyo, a day to cease from regular labors and pursuits, allowing for physical, mental, and spiritual renewal. Hindi lang pahinga ng katawan, hindi lang pahinga ng isipan, tandaan, mahalaga ang spiritual renewal. Titigil ka sa regular na takbo ng trabaho, hindi para sa entertainment mo lang. Importante ang spiritual renewal. A call to delight in the Lord, setting aside distraction that hinder spiritual devotion. Amen? Yan ang sabi ng Isaiah 58:13-14. If you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on my holiday, if you call the Sabbath a delight and the Lord's holiday honorable, and if you honor it by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words, then you will find your joy in the Lord. And I will cause you
to ride in triumph on the heights of the land, and to feast in the inheritance of your father Jacob, for the mouth of the Lord has spoken. Amen? Now, ano pa? Ang Sabbath, to look at the practical application of this, dapat po ay patuloy na paggawa at hindi pagtigil. Ang tanong, ano dapat ang ginagawa pag araw ng Sabat? Sabat is a works of necessity and mercy. Kaya na binanggit ko kanina, misconception or misunderstanding na ang ibig sabihin ng Sabat ay pagiging idle. O tutunganga ka na lang ng isang araw na walang gagawin. Hindi ganon. Si Kristo mismo nagturo nito. Christ affirmed acts of mercy on the Sabbath, demonstrating compassion is in harmony with Sabbath observance. Anong ibig sabihin? Hindi masama na meron kang gawing mabuti sa araw ng Sabbath. Kung kailangan kang to do errand work on Sabbath day para makapaglingkod sa iba, magpakita ng pag-ibig sa iba, hindi ito kasalanan at paglabag sa araw ng Sabbath. For instance, nagsugod ka ng isang kapatid na may karamdaman sa ospital. Di ba sabi, hindi ka dapat kikilos, dapat pahinga ka lang ng Sabbath. Ba't mo ginawa yon? Mga kapatid, yung acts of mercy ay parte ng observance ng Sabbath. Halimbawa, sinamahan ko ang isang kapatid na pumunta sa kanyang chemotherapy session, araw ng Sabbath. Kasalanan ba yun? Hindi. Kasi nga, ang sabi ng Panginoon, Luke 13:10-17, on Sabbath, Jesus was teaching in one of the synagogues. So, ibig sabihin, araw ng Sabat yan, nagtuturo si Jesus, bawal yan. Pero ito'y acts of mercy ni Jesus, acts of compassion, kasi alam niya na kailangan niya gawin ito para ang mga tao ay matuto. Hindi lang yon, ang sabi diyan, there was a woman who had been crippled by the Spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. When Jesus saw her, he called her forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." Then he put his hand on her, and immediately she straightened up and praised God. Verse 14, ito malupit. Indignant because Jesus had healed on the Sabbath, the synagogue leader said to the people, "There are 6 days for work, so come and be healed on those days, not on the Sabbath." 6 na araw na nga binigay para magpagaling ka. Huwag kang magpapagaling pag araw ng Sabbath. Sa verse 15, sumagot si Jesus, "You hypocrites, doesn't each of you on the Sabbath untie your ox or donkey from the stall and lead it out to give it water? Then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, be set free on the Sabbath day from what bound her?" When he said this, all his opponents were humiliated, but the people were delighted with all the wonderful things he was doing. Ano pong pinakita ng Panginoon dito? Hindi masama na may gawin sa araw ng Sabat. Hindi masamang magtrabaho sa araw ng Sabat. Basta ang trabaho ay pagpapakita ng compassion and necessity of mercy. Nakuha niyo mga kapatid? So, works that sustains life. Like for instance, medical care, emergency services,
they consider to be appropriate work. Bilang parte kasi ito ng paglilingkod, pagpapakita ng habag, at pagmamahal. Because they are serving those in need as well. Baka sabihin ng mga nurse, doktor, ay salamat, pwede pala kami magtrabaho araw ng Sabat. But take note mga kapatid, na po, kayo at ang Diyos ang nagkakaintindihan. Alam ninyo kung totoo o hindi ang ating mga motibo. Tandaan, hindi ginawa ang tao para sa Sabat. Ginawa ang Sabat para sa tao. Now, pang-apat, ang Sabat ay for family and private devotions. We can practically apply the fourth commandment in this manner. The Lord's Day provides an opportunity for family worship. Imagine ninyo, pinaghihiwalay tayo araw-araw ng ating mga trabaho. Hindi tayo nagkakasalo-salo sa almusal, tanghalian, hapunan, napakadalang dahil sa ating mga trabaho. Kami pong mag-asawa, hapunan na lang kami nagkakasalo sa pagkain. Kaya I make it a point na magluto ng hapunan kasi pagdating niya, kakain na po kami. Minsan kaming dalawa lang, minsan naman yung dalawa naming anak na kasama pa namin sa bahay, kasalo namin. We make it a point na gawin ang bagay na ito kasi nga pinaghihiwa-hiwalay tayo ng hanap buhay. Aminin man natin o hindi. Tama? Saan ka nagbe-breakfast? Ikaw na lang mag-isa. May lunch break, ikaw na lang mag-isa. Kasama mo mga kasamahan mo sa trabaho. Pero the Lord's Day provides an opportunity for family gathering. Pero hindi lang naman yun ang importante. Tandaan ninyo na yung family worship is the vital component for the family's unity. Ito rin po yung panahon ng turuan ng ating mga anak. Kaya dahil po sa pagpapawalang halaga na ng mga tao sa kautosang ito, no wonder ang mga tao ngayon biblically illiterate. Napakaraming mga kabataan ngayon walang kaalam-alam sa utos ng Diyos, sa salita ng Diyos, biblically illiterate. Pero yung pamilya na on a regular basis, ginagawa nila na ang araw ng Sabbath ay araw para sa pagsamba. Pag-uwi nila ng bahay, magsasalo-salo sa pananghalian. Sa buong rest of the day, pagbubulay-bulayan ang mensahe ng salita ng Diyos, panahon para magkwentuhan tungkol sa pananampalataya at personal reflection on God's Word. Ito ang mga pamilya na natuturuan ng malinaw sa salita ng Diyos. Kaya bilang mga magulang, you should know your priority. Importante mga kapatid na maglaan ka at tingnan mo ang importansya na ang Sabbath ay sa Diyos. Ang Lord's Day ay Lord's Day nga, hindi Ruel's Day. Hindi Dang or Reb or Rus Day. Kaya nga Lord's Day sa Kanya yan. Amen? Engaging in hymn singing, prayer, theological discussion, enriches one's faith. Kaya kami po, yung pamilya ko, kapag nagkasama-sama, hindi lang kami bulastugan o kwentuhan ng mga kung ano-ano. We make it a point na yung mensahe, yung pinag-aralan, yung mga talata, hinihimay-himay at nagre-reflect po kami doon. Awa naman ng Diyos, yung aking mga anak, na may asawa na po yung panganay namin, may manugang na kami at soon magkakaapo na rin kami. At yung dalawa ko pong binata na kasama namin sa bahay, pati na rin yung kanilang mga girlfriend, pagkasama po namin, halos once a week lumalabas kami for coffee or dinner, nagdi-discuss po kami ng salita ng Diyos. Mahalaga yon. Amen? Now, let us look at some of the reflection questions na pwede niyong gamitin sa pag-aaral na ito. Una, how do you currently observe the Lord's Day? Kapatid, ikaw.
Uno sonotra? Ano ba yung uno sonotra? Every other week? Paano mo tinitingnan ang Lord's Day? What could be improved? Tinitingnan mo ba ito bilang banal na araw o importanteng araw ng buhay ng pananampalataya? O wala lang, pangkaraniwang araw lang? Mga kapatid, dapat kasabikan natin. Sa mga pastor, ang mga pastor, kung titingnan natin, araw lang naman ng linggo talaga kayo nagtatrabaho eh. Araw lang naman ng Sunday talaga yung trabaho ng mga pastor eh. Hindi, sabi nung iba, hindi, sa linggo kami nagpe-prepare ng mensahe. Ang lupit naman ng mensahe niyo, pastor. Sa linggong preparasyon. Ano ba yung imimensahe mo na ganun ka tinde para isang linggo preparasyon? Hindi ko po tinatawaran. Hindi ko po hinuhusgahan. Pero mga kapatid, huwag ninyong tingnan at ituring na ang Sabat ay parusa para paglingkuran ninyo. Hindi. Ang Sabat ay isang bagay na dapat kasabikan sapagkat ginawa ang Sabat para sa atin. Kapahingahan ng ating mga isipan, ng ating mga espiritu at pagpapalakas sa atin sa ating pananampalataya. Now, kumusta ka? How do you currently observe the Lord's Day? Anong pwedeng i-improve? Do you view the Sabbath as a burden or as a delight? Pabigat ba ito? Naku, linggo na naman. Hanggang tanghali na naman. Patay na naman yung hanggang tanghali ko. Dapat nag-overtime na lang ako. Yung 4 na oras na yun, double pay. Do you view Sabbath as a burden? Or as a delight for your soul? How does honoring the Sabbath help you grow in your relationship with God? Ikaw kapatid, na wala ka naman talagang oras. Hindi ka nakakadalo ng prayer meeting kung may prayer meeting or small group. Hindi ka nakakadalo ng mga doctrinal class o mga fellowship ng simbahan. Talagang iyong lang araw ng linggo ang meron ka. Saan mo ba ito ini-spend? Sa paglalaba? Kasi iniisip, wala na akong araw maglaba. Linggo lang akong maglalaba. Linggo lang ako maglilinis ng bahay. Linggo lang ako magpapaganda ng konti. Magpapagupit, magpapapedicure, manicure. Kapatid, how does honoring the Sabbath help you grow in your relationship with God? Number 4, are there habits or distractions in your Sunday routine that need to change? It is just a matter of priority, mga kapatid. Pag talagang naiintindihan mo ang importansya ng Sabbath, pahahalagahan mo. Hindi yung araw, kung hindi yung gumawa ng araw na yon na banal. Amen? At panghuli, how does the Sabbath point you to the finished work of Christ? Tandaan, Sabbath is also a day of celebration, celebrating the resurrection of Christ. And that point us to the ultimate celebration of our soul pag akyat natin sa langit na tahanan ng Diyos. Amen? Now, i-conclude na po natin ang ating pag-aaral. In conclusion, the Sabbath is not just a command. It is an invitation. God calls us to stop striving and delight in Him. On the Lord's Day, we remember that our salvation does not rest in our labor, but it rests in Christ's perfect work. Matthew 11:28, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen? As a Reformed believers, we cherish the Lord's Day not out of ritual, but out of reverence and joy. It is a taste of the eternal rest we will have in glory. Amen? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod,
Si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po sa Tinig ng Pag-asa.